ang kanyang mga lingkod upang humayo at ipangaral ang mabuting balita. At ito ang layunin ng isang iglesia, na hindi siya dapat manatili sa kanyang comfort zone. Lahat tayo gusto natin ay komportable, pero minsan ay dumarating sa buhay ng isang mananampalataya na meron tayong pinagkakalagyan, no? Tayo nilalagay ng Diyos, no? Ang pinakapunto ay nang sa gayon ay mas lalo pang lumawak, mas lalo pang maitaas at lumawig ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng mga ministries na ating kinalalagyan. At yung tayo ay mailagay sa isang gawain na ang Panginoon na napararangalan ay isang pribilehiyo, mga kapatid. At huwag nating isipin na kung dumarating ang mga pagkakataon, parang ikaw na lang ang nagtatapat, parang ikaw na lang ang ginagamit, parang ikaw na lang ang nakikita. So, ay magpatuloy ka. Amen. Bakit? Kasi ito isang pribilehiyo na hindi lahat ng tao ay mayroon. No? Tayo bilang isang katawan, lahat tayo ay mayroon mga ministry na ginagalawan at pinagkakalagyan. At ang naglalagay sa atin, hindi tao, kundi ang lingkod ng Diyos. Siya'y ginamit lamang upang mailagay tayo sa isang gawain, upang tayo maging kapaki-pakinabang sa gawain ng Panginoon. Sa pamamagatan po natin ngayong umaga, ang ating mensahe, what's behind on mission? No? Ano ba ang mayroon sa likod ng pagmimisyon? Ang iba yung iniisip nila na ang magmisyon ay isang gawain na mahirap. Ang pagmimisyon ay isang gawain na hindi mo alam, hindi ka tiyak kung anong meron doon sa iyong patutunguhan. No? At sa iba naman, ang misyon ay isang pribilehiyo. Ang misyon ay isang gawain na nais ng Diyos na isa katuparan sa pamamagitan ng isang iglesia. Yeah. At alam niyo, ang Landmark Bible Baptist Church Outreach Milan, no, ay bunga ng pagmimisyon. Amen? Amen. Dahil kung walang pagmamahal ang church sa misyon, wala rin tayo ngayon dito. Marahil kami ay andun lahat sa comfort zone. Lahat kami nandun sa church, masaya kaming umaawit, masaya kaming nagsasalo-salo, masaya kaming nag-fellowship, no? Bukod dun ay wala na. Pero alam nyo, dapat ang isang iglesia ay magkaroon ito ng isang vision. Magkaroon ito ng isang tinatawag na pagmimisyon. At salamat sapagkat ang Landmark Bible Baptist Church ay may pagmamahal sa misyon. Yeah. Sa iba naman ay konsumisyon. No? Hindi dapat mauwi sa konsumisyon. At pag hindi tayo naturuan ng pagmamahal sa misyon, iisipin natin, no, na hindi natin kailangan ang sarili nga lang natin, hindi natin asikaso no? So hindi po dapat, sapagkat dapat lahat tayo ay lumago sa pamamagitan ng kaalaman sa pagmimisyon. At ito nga pong ating binasa from verse 1. Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers as Barnabas and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and so makikita natin dito na ang lugar ng Antioch ay pangalawang sentro ng tinatawag ng gawain ng Panginoon, ng pagmimisyon. So alam natin yung church na itinatag ng ating Panginoon from Jerusalem. You believe that? Ang church ay nagsimula sa Jerusalem. Amen. Ayan. Sa Jerusalem, dahil dito itinayo ng Panginoong Jesucristo ang kanyang church na itinatag. So hindi sa dakong silangan ng Pilipinas. No? So hindi po yun. Dahil lang malinaw na binanggit ng Biblia
na ang founder ng church, of course, ay walang iba kundi sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. At maraming mga churches gumagamit ng pangalang Hesukristo, no? Ang church na yun ay tinayo ni Hesukristo, pero si Kristo ay hindi Diyos, kundi isang tao lamang na katulad natin. At doon ay makikita natin na ang aral ay may pagkakamali tingin sa itinuturo ng Biblia, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao, no? At dito ay kanyang sinimulan, no? sa edad na 30 taon, no? na kanyang edad, at sa 3 taon ay sinimulan niya ang kanyang gawain dito sa lupa. Kung kaya't ang church na ito ay matetrace natin kung ito ba talaga ay tinatag ni Kristo, ito ba talaga ay tinatag ng Diyos, no? At sa panahon natin ay masasabi natin, yes, it is. There is a church which Jesus Christ had founded. Na siya mismo ang nagtatag at hanggang ngayon ito ay nagpapatuloy. And I believe yan ay makikita sa aral na itinuturo ng ating Panginoon na naririto sa ating mga kamay ngayong umaga. So nakita natin na ang Antioch ay ikalawang lugar na kung saan ay lumago at lumaki ang gawain, sapagkat ang mga disipulo ng ating Panginoon ay nagpatuloy na magministeryo, na magpatuloy na magamit, na magpatuloy na ang kanilang mga buhay ay kanilang ipagamit sa ating Panginoon. So number 1, we will see mission work needs people to deploy. Mission work needs people to deploy. So ang gawain ng pagmimisyon ay kinakailangan mayroong mga tao na maipadadala. So napakahalaga na yung taong maipadadala ay hindi lang siya basta sinabihan na pumunta ka doon, kundi ang taong ito ay may gabay ng banal na Espiritu Santo. Amen? Amen. So hindi tayo naniniwala sa mini-mini mo. O ikaw, magaling ka. Sige, pumunta ka doon sa lugar na yun. Hindi po. Why? Because sabi dito sa verse number 2, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. So makikita natin dito, as they ministered. Ibig sabihin, ang mga taong ito ay naglilingkod. Ang mga taong ito ay pinagagamit ang kanilang buhay sa kalooban ng ating Panginoon. At ang pagmimisyon ay hindi po ito nasusukat sa pamamagitan ng kanyang talino, ng kanyang kakayanan. Sapagkat hindi po tumitingin ang Diyos sa ating kakayanan. Hindi tumitingin sa ating mga resources. Tumitingin ang Diyos sa mga taong may puso. Saan? Sa mga kaluluwa ng tao. And I believe kung ang mga taong ito ay walang pagmamahal sa kaluluwa ng tao, they will not be in the ministry. Sabi dito sa verse number 2. Wala sila sa ministry. Bakit? Anong ginagawa nila doon? In the first place. Marahil, kung hindi sa kaluluwa ng tao, ang mga taong ito ay malinaw na showmanship lamang. Pagpapakita, mga men pleaser lamang, mga display. No? At hindi tayo naniniwala sa mga tumatayo sa pulpito ay mga intelihenteng mga tao. Although may mga marurunong, pero makikita natin kung paano tumawag ang Panginoon sa gawain. Sila ay mga walang kakayanan. Sila ay mga simpleng mangingisda. Sila ay mga simpleng magbubukid. Sila ay mga taong hindi nag-aral. Sila ay mga taong walang credentials.
Saan ba sila pinulot ng Panginoon? Di ba makikita natin? Hindi sila sa mga prestisyosong mga angkan, no? Pamilya, kundi sa mga pamilyang mga mararalita. Bakit ba sa church, in the first place, lagi nating, kung ating titingnan ay, ang mayaman, wala eh. Sa church, meron man tayo makita, bibihira eh. Pero majority, lahat ay mahihirap. Lahat ay mga hindi, mga valedictorian, hindi mga nagtapos ng kolehiyo. Sa madaling sabi, mga tao na mga simple lang. At alam nyo, ang mga taong ito ang tinawag ng Panginoon sa mission work. Okay. So, makikita natin in verse number 1, na dito sa church ng Antioch ay nagpangalan ang Banal na Espiritu Santo na ibukod ang mga taong ito. Di ba yung mga binanggit na mga pangalan? Si Barnabas, no? Si Simeon, si Lucius, si Saul, no? Si Cyril, Manay. So ibukod nyo sila, sabi ng Banal na Espiritu Santo. At nung nagbigay ng instruction ng Holy Spirit, ay nanalangin mabuti ang church. Nanalangin mabuti ang mga mananampalataya, ang pastor, ang leader. Bakit? Kasi hindi natapos na sila ay udyukan ng Banal na Espiritu Santo upang pahayuin itong si Barnabas and Saul. At makikita natin na kinakailangan ang buhay nila ay meron sila, mahalin nila yung kanilang pinaglilingkuran, ang Panginoong Hesus. At dito makikita natin, they ministered to the Lord. So hindi pwedeng tawagin sa isang gawain ng pagmimisyon ang mga backslider, mga mananampalataya na mas matimbang ang mundo kumpara sa ating Panginoon. Kaya mapoprove ng church, may papanalangin ng church kung sino talaga yung inililid ng Holy Spirit para siya ay pahayuin. So mission work needs these people who wants na sila ay magamit. So sa madaling sabi, yung masayang fellowship, no? Yung mga masayang mga tatay, no? Maging mga nanay, darating ang panahon, they will send to mission. Minsan di natin iniisip ito eh. Pero alam nyo, sabi ko nga, ang gawain ng Panginoon, yung mga bagay na hindi mo pinapangarap, minsan eh, makikita mo na lang ang sarili mo, nandun ka na. At salamat, may mga tao na mailalagay to send out from mission work. Okay. So, to be missionary, alam natin, you must reach people. Kinakailangan umabot ka ng mga tao. Hindi lang ang mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, kakilala, kundi sa dako pa roon. And I believe, walang kakilala ang mga missionary ito doon sa lugar na kanilang patutunguhan. At ito, mahirap sa misyon. Sabi ko nga minsan, yung lugar na hindi mo gusto, nandun ka. At alam nyo, nung bago ako mananampalataya, isa sa mga ministry na ayoko ay humawak ng mga bata. Nung ako'y binata pa, ba't ka ako nilagay ako doon sa ministry ng mga kids? No? So mas gusto ko yung kaedad ko, mas komportable ko na magturo, mag-lead. Pero sa mga bata na talagang takbo dito, lakad doon, iyak dito, iyak doon, sigaw dito, sigaw doon. Naku, hindi kaya ako nagkamali si pastor na lagay sa akin. Nandito ako sa kids ministry. So kasi pinaka gusto ko sa church ay yung fetching ministry. Ang fetching ministry, sundo, maghatid ng bisita,
Bakit? Kasi nakakalakwatsa ako. No? So, nagdadrive ng tricycle, ng motor. No? So, yan ang gusto ko na ministry. Basta sa visitor na lang po ako. Ayan. Kaya lang, hindi ako doon ilagay. Doon sa ministry na hindi ako komportable. Sa loob pa yun ng church, ha? Hindi pa sa labas. And yet, may purpose pala ang Panginoon. Bakit darating ang time, no, na hindi lang bata ang hahawakan mo? So, yung pala ang training doon. Kaya sabi dito, no, they minister to the Lord. So, paano natin mapoprove? Kung dito pa lang sa loob, ayaw na natin magpagamit. Ayaw natin sa ganitong ministry. Namimili ka pa. Ako medyo may pinag-aralan ako, dapat dito ako. Alam niyo, may mga ganyan, mga sa church. Hindi nawawala yung. Minsan, lalo na kung ikaw ay may tinapos at niligay ka dun sa pinakamababa, o Brad, magwalis ka. Umaamal. No? Hawak ka ba ng walis tambo? Sa bahay nyo nga, hindi walis tambo eh. Ang hawak mo. No? Remote control. Diba? So kaya sa church, mararanasan mo yung hindi ka komportable. Bakit? Kasi sa church, hindi lahat komportable ka. At ganun sa ministry, mga kapatid. Pagka tayo inilagay sa isang ministry, minsan na iniisip natin, parang itong ministry na ito, parang pambata eh. Parang hindi angkop sa aking tinapos. Alam yun? Hindi tumitingin ang Panginoon sa diploma eh. No? Tumitingin sa puso. Right. Amen. Itetrain ka sa pinakamababa na antas ng paglilingkod. At doon ka magsisimula. Di ba sabi ng Panginoon, pinili niya mababa para sa pagdating ng panahon siya ay maitaas. Kasi kung nasa taas ka na, lalagay ka pa sa taas yayabang ka lang. No? At matutunan mo. And then darating ang time, masasabi mo sa sarili mo, galing din ako dyan. Naunawaan mo kung ano yung ministry na ginagawa ng kapatid na pinagdaanan mo na. No? Kaya minsan hindi sila kumikibo. Inoobserbahan nila ang iyong attitude. At I believe itong mga taong ito, no? Sila muna ay tinrain sa loob ng church. Kaya alam niyo, delikado raw ang magmisyon na hindi na-train sa loob ng church. Hindi magiging effective sa labas. Bakit? Kasi a good leader is a good follower. So, di ba mga anak natin? Bago sila lumabas, doon pa lang sa loob ng bahay, tinuturuan na ng nanay, tatay, may instruction na. Para paglabas niya, alam niya, gagawin niya. So, ganun din ang ministry. Kinakailangan i-prove mo muna sa Lord yung puso mo. Ang Lord ang re-reveal niya kung saan kang ministry dapat mailagay. Kaya huwag tayong mamimili ng ministry sa church. No? Ang nakikita yan ng mga elders, nakikita yan ng pastor, nakikita yan ng shepherd, nakikita yan ng preacher. At madalas sa ministry, no, may mga sinasabi ko na suggestion na lahat palpak. Palpak. Dahil makikita ko sa huli, ay tama si pastor. Mali ako. No? Pero alam mo, hindi madaling tanggapin na mali ka. Lalo na kung ikaw ay may pinag-aralan. Minsan maninindigan ka pa kahit mali. Alam mo yun? Sa ministry, hindi gano'n. Talagang tatanggapin mo, lulunukin mo, mali ka. Kasi hindi ka lalago pagka hindi ka natuto tumanggap ng mali. Right. Amen. At salamat, ang mga taong ito, si Barnabas and Paul, they train inside the ministry. And number 2, mission work needs churches to deploy people. Mission work needs churches to deploy sending people or send people. In verse number 2, as they ministered to the Lord and fasted,
the Holy Ghost said, "Separate me, Barnabas, and Saul, for the work whereunto I have called them." And verse 3, "And when they had fasted and prayed, and laid their hands on them, they sent them away." So in order na ang isang misyonero ay humayo, pumunta sa dako paroon, kinakailangan merong church na pinanggalingan. We don't believe na parang gusto kong magtayo ng church at ako ang pastor. No? Hindi po ganon. At ang church ay, ang pagmimisyon ay hindi po gaya-gaya. No? Iba kasi ang pagkakatingin sa isang gawain na dati wala namang church, wala namang ministry, wala namang mission. Ngayon ay meron na. Ang tingin nila parang nanggagaya ka lang. Ito yung mga tao na hindi naturuan sa loob ng church, mga tao na hindi alam ang kahulugan ng tinatawag na mission o pagko-commission ng mga missionaries. Bakit? Kasi hindi pwedeng maisip mo lang gusto mong magmisyon, gusto mong magtayo ng church. Hindi po. Kinakailangan merong church na nagpadala. Katulad dito sa ating binasa. At alam nyo, nung ang mga taong ito ay ipinanalangin ng church, hindi natapos na sila ay na-train sa loob, hindi natapos na sila ay ipinanalangin. At ang mga Kristiyanong ito, nag-diet para sa mga taong ito. Hindi kumain, they prayed and fasted. Bakit? Gusto nilang matiyak na ang mga taong ipadadala ay hindi mali. Hindi tama ang manalangin, pero kinakailangan siguraduhin mo na tama ang iyong pinapanalangin. And they fasted. Dinagdagan pa nila. Mahirap na nga manalangin. No? Kala nyo madaling manalangin? Mahirap manalangin. Akala mo uusal ka lang ng isang ng mga pananalita? Hindi. Bakit? Kasi ang mag-pray, mahirap. Bakit mahirap, preacher? Kasi nakakatulog ka. Nakakaantok. Hindi detalye minsan. General ang panalangin. Di ba? Minsan, hihiga ka na lang sa kama mo. Pero madali natin sabihin, madali lang mag-pray. Pero alam nyo, pag nakita mo ang iyong unan, ang iyong higaan, hihiga ka na lang. Hindi mo na maisip mag-pray. Bakit alam mo yung preacher? Ginagawa ko noon yun. No? Alam ko yun eh. Bakit? Kasi pinagdaanan ko na yan. Hindi madaling manalangin, mga kapatid. At yung panalangin na ginagawa natin casual, kinakailangan dagdagan mo pa. Ano yan? Mag-fasting ka. Yung may mga cholesterol, yung may mga high blood, mag-fasting ka. Lord, gusto ko pong gumaling. Kain ka naman ng kain ng mga taba, ng mga aalat, bagong itlog, no? Dilis. Hindi ka nagaling. Hindi magiging effective ang iyong prayer. Kinakailangan mag-level up, mga kapatid. Amen? Amen. Faith with work. Kailangan natin ng pag-level up sa ating prayers. At ang church na ito, nakakatuwa. No? Meron din silang prayer cottage kamukha natin. No? So isa lang ang hindi pa natin nagagaya, yung fasting. Kasi pag may inihingi ka sa Diyos, talagang masidhi yung pangangailangan, mag-skip ka ng meal. Pero huwag mo na ipakitang gutom na gutom ka, no? Para ikay pakainin. Kaya simplihan mo na kahit nangihina ka na, huwag mo pakita nangihina, nagulo-gulo ang iyong mga buhok, no? Para Fasting. pinabayaan. At hindi ako kumain. Huwag mo na rin sasabihin, sabi ng Biblia, kinakailangan ikaw lang at ang Panginoon. Huwag mo na rin pakita sa mga tao pagka tayo nagpapasting. At didinggin ng Panginoong Diyos mula sa kalangitan ng prayer mo. Kaya pagka meron kayo masiding panalangin, yan lang. Lumuhod kayo. No? Minsan gumising ka ng mga alanganing oras. No? Tawagan mo siya, makipag-usap ka. And then, mas maganda kung madadagdagan mo pang mag-fasting. Bakit?
Kasi mas lalong nagkakaroon ng, alam mo yung nalingon ka, na daanan ka ng tingin. Pag nag-fasting ka, babalikan ka ng tingin. Ha? Ganun ang Lord. Kaya pag nag-pray ka, narinig niya. Pero iba yung pag nag-fasting ka, nalilingon ng Panginoon. Nakukuha mo ang atensyon niya. Napupukaw mo ang kanyang pansin. Amen? Gusto ba natin answered prayer tayo? Amen. Amen? Yun ang pinakamasayang katuparan ng ating mga panalangin, yung kasagutan. Kaya dito, meron tayong Thanksgiving eh. Huwag mong kalimutan, pasalamatan ng Panginoon pagka meron kang mga answered prayer. Amen? Amen. So, ano nangyari? So, mission work needs churches to deploy and sending people. So, at nakita natin na in verse number 3, and when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. So, ano ang ginawa nila? Bago sila pahayuin, ipinanalangin sila ng church at sila ay pinatungan ng kamay. So, may basbas, ibig sabihin. Pero alam nyo, sabi ng Biblia, hindi dapat magkamali ang isang church ng pagsasend out ng missionary. Why? 1 Timothy chapter number 5. 1 Timothy chapter number 5. So, hindi dapat kara-karaka ito ginagawa. Hindi dapat ito'y bigla-bigla. Kundi, ang sabi dyan, 1 Timothy 5:22. Kung nyo nakita, say amen? Amen. Likewise also, the good work of some, 1 Timothy 5:22, lay hands suddenly on no man, neither be partaker of others' men's sins. Keep thyself pure. So, and verse 21, I charge thee before God and the Lord Jesus Christ, the elect angels that observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. So, ang instruction dito ni Paul kay Timothy, no, dahil ito'y batang preacher, batang pastor, no, huwag kang basta-basta nagpapatong ng kamay. Bakit? Kasi ayaw natin magkamali. Ayaw natin magpadala sa bugso ng damdamin. Ayaw natin magpadala sa showmanship. Ito, masipag to. Pwede ito sa mission. Halika, lumapit ka, papatungan kita ng kamay. Magpastor ka doon. Hindi po. At yun ang sabi ng Biblia. At ang katunayan dito sa Acts chapter number 13 ay si Paul and Barnabas nga ang isinend out at nakita ni Paul ang kahalagahan ng pagpapatong ng kamay. Kaya nung siya ay nasa ministry na, siya ay nagpapastor na, no? In fact, Apostle Paul, siya ang may pinakamaraming churches na na-establish. Pero dati siyang persecutor, dati siyang against sa turo ng mga Kristiyano, at sa kanyang pagpapatuloy sa gawain ng Panginoon, nakita niya, Timothy, Pastor Timothy, huwag na huwag ka basta-basta nagpapatong ng kamay. So why? Kasi ayaw natin na magkamali. O bakit ganun yung missionary ni Pastor ganito? No? Ibang ginagawa. Parang siya na yung pastor. No? Lahat ng gusto niyang gawin, gagawin niya. So nakita niyo, maraming mga Baptist churches na wala na. Nalusaw na. Bakit? Kasi yung pinadalang missionary, hindi talaga sa gawain ng pagmimisyon. At hindi magtatagal yan. Pagka nagkamali ang pastor ng pagsasend out ng missionary. Bakit? Kinakailangan meron siyang background na na-train siya sa loob ng church. Marami kasi ngayon ang mga kabaro natin, pero alam niyo, we are not judging. We base on the fact na yung binanggit ng Biblia. Ayaw natin magkamali. Bakit? Kasi ang gawain ng Panginoon, hindi siya yung hula-hula-hu. Alam niyo, hula-hula-hu?
Kung sino na lang. No? O ito, baka si Juan, pwede. Baka si ganyan, okay to. Hindi. So, dapat ay may direction na Holy Spirit. So, nakita natin na ang pagmimisyon, hindi pala ito basta nadama mo lang, gusto mo lang, kundi kinakailangan ng galing ka sa loob ng isang local church. Amen? Amen. Yan ang natin nalaman yan. So, nalaman ko na lang yan nung andun ako sa loob ng church. Doon ko na lang narinig, ganun pala yun. Salamat. Kasi hanggat nandun tayo sa loob ng church, doon tayo natuturuan, aralan, doon tayo na-enlighten, ganun pala yun. Hindi nyo ba napansin? Nung kayo ay naligtas, naibilang sa katawan ng ating Panginoon, di ba? Doon lang tayo lumalago. Doon lang lumalawak ang ating mga kaalaman. Amen? Kaya mahalaga na tayo ay nagpapasako. Mahalaga na tayo ay nagsasubmit. Amen? Kasi alam mo, pag rebelde ka sa church, hindi ka i-bless ng Lord. Hindi ka mag-grow. Amen. Hanggang sa dumating yung parting time. Sige, maghiwalay na lang tayo kung hindi ka na makikinig. Marami na ako mga kabatch na hindi ko nakasama. Bago pa ako napunta ng Italia. Nakakalungkot na dating masaya ang aming samahan, ang aming grupo. Kasi doon sa church, mayroong tinatawag na young adult group eh. Hindi lang young people. So, ibig sabihin ng young adult, mga young professional. Sa ibang churches naman tawag doon, yapis. Alam niyo ibig sabihin yapis? Young professional. Yung mga graduate na, may mga trabaho na single pa. Ayan, yapis. So, ano nangyari? So, sila ay isinend out ng isang local church. At ito nga si Paul and Barnabas, sila yung napili sa gawain. So, nakita natin, the joy of the increase at Antioch, di ba? Itong lugar ng Antioch ay maraming mananampalataya. At doon nga sa lugar na yon, doon nagsimulang tawagin yung salitang Christian. Amen? Amen. At hindi sa kanila nanggaling yung salitang Christian, kundi yung mga taong nakakakita sa kanila. Sila yung mga tagasunod ni Kristo. That's why sila ay tinawag na Christians. So, ano nangyari? So, how does a church send missionaries? Sa pamamagitan ng pagpapadala. No? Pagse-send out. And by praying for them, and by paying for them. So, dahil yan ay sinend out mo, kinakailangan niya ng support. Support. Ayan. So, kaya pagka mission ka pa lang, meron talagang support na manggagaling sa church na pinanggalingan mo. So, yan ang normal na gawain ng ating Panginoon. Bakit wala pa silang kakayanan? Hindi pa siya established. At ganoon din ang authority nanggagaling pa rin dun sa sending church. Kaya mahalaga yung submission kahit na ikaw ay na-send out na, kahit ikaw ay nasa mission field na. So, ang mga instructions nanggagaling pa rin sa sending church o sending authority. So, hindi dapat tayo magdesisyon na ganito ang gawin natin, kundi yaan ay nababase pa rin ang inyong mga napag-usapan, ang inyong mga gagawin doon sa desisyon ng pastor ng sending church. Hindi tayo naniniwala na as a mission, self-propagating tayo. No? Kahit meron tayong mga resources, kahit meron tayong na ibabayad, no, na isusustain, kinakailangan yung blessing pa rin ng sending authority
ay ating matanggap. By prayer, by advice, godly advice, and counsels. Mahalaga po yun eh. So alam nyo, napakahirap na malayo ka sa magulang mo. Ang isang anak na malayo sa magulang. Mabubuhay ka mag-isa. Doon mo palang marirealize, kailangan ko pala ang advice ng aking parents. Doon mo palang marirealize na kailangan mo ng mga payo nila. Bakit? Kasi may pinanggalingan ka eh. So ganun din ang gawain ng Panginoon. Sabi ko sa inyo, natutunan kong ma-appreciate ang church nung ako ay nalayo na. Ako, paano na kaya gagawin ko? Wala na yung church namin. Wala na yung landmark na dating kinakantahan ko, landmark na dating sinasamahan ko, mga young people, mga tatay, mga nanay. Wala na ministry nung napunta ako dito sa Milan. Ako'y pangkaraniwang, hindi miyembro, pangkaraniwang Kristiyano na dumadalo ng pagsamba, hanggang doon na lang. Ako, dati sa church namin, nakakanta ako, ba't ngayon ay hindi na? More on listening na lang ako. More on attending church na lang ako. Pero hindi lang hanggang ganun eh. Kaya nga mahalaga na meron kang church na mapapabilangan. Bakit? Kasi hindi lang sa pakikinig, hindi lang sa paggagayak pagpunta ng church. Kinakailangan mas lumalim pa. And I believe, na-experience ng mga taong ito, yung aking mga nababanggit. And number 3. Are you still with me? Amen. Number 3. Mission work need faithful people to go. Mission work need faithful people to go. So, verse number 4. Ang sabi dyan, Acts 13 verse 4, so they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia. And from thence they sailed to Cyprus. So, ano nangyari? They are willing to go. They are willing to go. So, in the first place, sino ba talaga nag-send out? Church ba? Yes. Pero hindi lang church dapat. Ang sabi dyan, so they being sent forth by the Holy Ghost. Kaya alam niyo, nung kinumission si Preacher Manuel, sabi ng pastor na hindi lang na kinumission siya ng pastor, kinakailangan ang Holy Spirit. Hindi ko alam kung anong pag-udyok ng Banal na Espiritu Santo. Sabi ko nga, ang purpose lang talaga namin, madalaw ang aming mga loved ones. At the same time, yung ating pastor, yung gawain, wala akong idea na ilalagay ako sa posisyon na ikalawa sa posisyon ng ating pastor. So, bakit gano'n? Na hindi, sabi ko nga, hindi ko naman pinapangarap, okay na ako sa preacher. No? Kahit hindi tawaging pastor. Kaya lang, hindi lang yun ang ministry, mga kapatid. At hindi lang din yung pagdalo nyo. Pagdalo to every Sunday, paggayak, may promotion ang gawain ng Panginoon. I-promote ka sa iyong pananampalataya, i-promote ka sa iyong ministry, i-promote ka sa iyong paglilingkod. Kasi nakikita nila na mas magiging useful ka pa eh. Na pwede kang gumawa ng isang bagay na higit sa isa. Amen? Amen. Kaya hindi ka lang talaga miyembro na taga-attend yan, taga-pakinig. Meron ka bang ibang pwedeng gawin? Amen? Amen. So, ganun po ang ministry. So, ang Holy Spirit, at nakita natin yung leading ng Holy Spirit sa mga taong ito, ay sa pamamagitan ng isang local church. Hindi pwedeng mag-send out ng mission pagka walang church. Walang local church.
At hindi rin pwedeng mag-send out ng missionaries kung walang leading ng Holy Spirit. Amen? Amen. Iba kasi Holy Spirit eh. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. So mahirap yung pinilit ka lang. Bakit? Holy Spirit. Baka darating ang time, pag na-pressure ka na, ayaw mo na. Sabi nila, ang gawain ng pagpapastor, ang gawain ng pagmimisyon, very stressful. So hindi po. Hindi dapat maging stressful ang gawain, amen? Naku, marami pa akong gagawin sa schedule, sa mga kakanta, sa mga bibigyan bulaklak. Naku, dahil ito pang gagawin. Sa program, hindi ko pa na-type, hindi ko pa na-print out. So alam niyo yung mga ganun, hindi ka dapat ma-pressure. Bakit? Yan ay gawain ng Panginoon. Yan ay may leading ng Holy Spirit. Amen? Kaya pagka naisip mo, huwag mo nang pagtagalin. Gawin mo na agad. So ayaw ng Holy Spirit na pinagtatagal mo pa. No? So yun ang kanyang conviction sa puso ng mga Kristiyano. Pag narinig mo, gawin mo na. Amen? Kaya ang mga mananampalataya, may mga initiative yun. Bakit? May mga Holy Spirit po tayo. Amen? Do you have Holy Spirit? Amen. Holy Spirit o Holy Spirit? So yun ang trabaho ng Holy Spirit. Kasi pagka pinagtagal mo pa yan, yung init na dapat ay ma-enjoy mo, no, sa gawain, alam niyo yung kanin na malamig na, kahit sabawan mo pa ng masarap na ulam, Malamig pa. malamig pa rin eh. Sangad. Sasangad. So, dapat ay gawin mo na, huwag mo nang pagtagalin. So, two vital missionary words. Ano yan? Willing people. So, they are willing. So, naniniwala ako, ando ng takot, ando ng kaba, ando ng mag-isip sila na ano bang meron doon. No? Wala namang kakilala ang church na mga miyembro doon. Pero ang importante, willing pa rin sila kahit hindi nila alam kung ano magiging buhay nila doon. Kaya nga, salamat, may nagpapalakas ng ating mga loob. May mga mananampalataya na nananalangin sa atin. No? May pastor na nananalangin. Para kang manok. Kaya yung leading, mahalaga yung leading ng Holy Spirit. Eh. Kaya yung maipanalangin ka, malaking bagay yun eh. Bakit? Yung Holy Spirit ang gumagawa. Sa mga panahon na parang nadi-discourage ka, siya yung nag-encourage sa'yo. Amen? Amen. So yun ang nagagawa ng prayer, mga kapatid. So they being sent forth, sabi dyan, they departed. So iniwanan nila yung comfort zone. At hindi madaling iwanan ang comfort zone. Sabi ko nga, nung kami napunta na Italia, para bang iniisip ko lang na naku, may trabaho kami doon, makakaipon kami ng pera, makakapagpadala kami ng pera, or makakabili kami ng bahay. Kaya lang, hindi yun ang pinakapunto, mga kapatid. So, mahirap pala na malayo ka sa iyong church. At totoo yung sinasabi nila na there's no place like home. Komportable na si Saul and Barnabas. No? Yung fellowship, masaya. Then, all of the sudden, iiwanan nila ang ministry, ang mga tatay, ang mga fellowship ng mga nanay, mga kabataan. Hindi madali. Hindi kaya nag-adjust ang church nung kami ay umalis. Of course, doon ko lang nadama na namimiss pala kami ng aming mga kapatiran. Kung paano namin sila namimiss, ganun din sila. Bagaman ang Lord ay nabawasan ng mga member doon, no? I'm not saying we are faithful sa biyaya ng Lord. Yung makasuporta ka sa prayer meeting, makasuporta ka sa Sunday school, no? Morning service, afternoon service, midweek service, Bible study, malaking bagay. Kaya nga mahalaga na magturo ang church, no, sa mga members.
Lagi ko naririnig sa pulpito na pinangangaral ng mga pastor na hindi nyo ko palaging kasama. Baka dumating ang time, maging si Pastor Diyos, na hindi ko alam, baka may tinatawag sa isang lugar. No? Kasi kung walang may send out na missionaries, minsan ang pastor, ang sarili niya, ang sinesend out niya sa ibang lugar. Parang yung landmark sa Pilipinas. Nagmisyon yung pastor ng Balikatan, no, Taguig, sa Cabanatuan, at siya yung naging missionary pastor doon. Siya na rin yung pastor. After 1 year, na-organize. And then, yung pastor doon, pioneering pastor, tinawag na naman sa isang lugar, umalis na naman. So alam nyo, hindi madali sa isang anak na siya'y iwanan ng kanyang parent. Mabigat din. Tapos may magpaparenting sa iyo na, di ba? Iba na naman ang kanyang personality, kanyang leadership. Siyempre mag-a-adjust ka na naman. Mas magaling yung dati namin. May mga ganun eh. May mga class din eh. May pagkukumpara eh. Dating pastor namin, mabilis magdesisyon. Ngayon naman, ang bagal. So, hindi madaling tanggapin ang leadership. Kaya biyaya lang ng Lord na nakapag-adjust kami. So, nakita ko pa, hindi madaling hawakan ng ministry. Yan si Pastor Jules, nasa Taguig, nagpapastor doon. The same time, magpapastor din dito sa Cabanatuan. Naisip ko, hindi madali pa lang aking ginagawa ni Pastor Jules. Sige, Pastor Jules, sasamahan ko po kayo sa mga bahay ng mga members. No? Gusto niyo mag-Bible study, pagdadrive ko kayo. So, sa madaling sabi, no, ay yung kanyang leadership ay na-adapt ko unti-unti. Salamat sa Diyos. Dahil ang ilang member, umalis yun, nawala. Namastor, tawag doon, namamastor. Kaya wag po kayong mamamastor. Amen? Amen. Kung sinong nilagay dito, kung si Jacob man, supportahan nyo si Jacob. Amen. Amen? Amen. As long na ang hawak niya ay Biblia, salita ng Diyos. Amen? Amen. So, at ang mga taong ito, they are willing to go. So, nakita natin, sent by the Holy Spirit. It is sent by the church. At merong mga willing people, katulad ni Barnabas and Saul, to reach people for the gospel. Amen? Amen. So, sa akin pong pagtatapos, ay, ano bang meron talaga sa likod ng pagmimisyon? So, ito pala ang tibok ng puso ng isang church, no? Na meron dapat pagmamahal sa misyon. At hindi madali. Bakit? Kinakailangan turuan mo, kinakailangan i-train mo, kinakailangan ay may panalangin ng church at higit sa lahat, yung leading ng Holy Spirit. Hindi tayo naniniwala sa bugso ng damdamin. Parang paborito ko itong si Kuya, ito na lang kaya ang ating isend. Hindi po ganun. Kailangan may leading ng Holy Spirit, no? Through the local church and by the shepherd sa pamagitan ng man of God. So, tumayo po tayong lahat. Tayo po'y mananalang niya. So, let us pray to the Lord. Tayo po yumuko at pumikit. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, muli po. Kami po nagpapasalamat sa oras pong ito na kami po ay muling nakapakinig ng mga salita mo na nakapagbigay kaunawaan sa salitang mission, Panginoon. Thank you, Lord, na merong mga churches na ipuso sa mga kaluluwa ng mga tao sa dako paroon na sila ay nagsuko ng buhay upang gawin ang pagbabahagi ng mabuting balita, Panginoon. Thank you, Lord, for these people like Barnabas and Saul. They are willing people. They are willing missionaries para abutin pa ang mga kaluluwa ng mga tao, Panginoon. And thank you, Lord, na ang church na ito, ang gawain ito
outreach nito. Thank you, Lord, for giving us. The church will pray for us. A church that will support us emotionally, spiritually. Thank you, Lord, sa Landmark Bible Baptist Church, Cabanatuan. Thank you, Lord, for the man of God na nananalangin sa gawain mo dito po sa Milan. Thank you, Lord. At magkaroon naman din kami ng puso na umabot ng mga kaluluwa, Panginoon. At huwag po namin kakalimutan na ang church namin pinanggalingan, they will build our local mother church na mananalangin at gagawin ang inyong kalooban, Panginoon. At sa church po ito, sa Landmark Milan Outreach, Panginoon, thank you, Lord, for giving us a faithful people, a faithful father, a faithful man, and even women, kids. Thank you, Lord. Being part of the body, ay magkaroon po kami ng pagkakaisa about the mission, Panginoon. Na mahalin ito, pangalagaan ito, suportahan ito, Panginoon. Lalong-lalo na po ang pag-aakay ng mga kaluluwa, Lord. This is the beat of the heart of the church, the mission, Panginoon. Habang lahat na kayo ko nakapikit,